blood of the righteous Lamb. I know that heaven is great and the saints will soon obey. I'm not shaking 'cause I'm not standing in this world of pain and sin. I know by the signs that are given, I know by what I've been reading, I know by every indication Jesus is coming again. Available 24 hours a day. Can't be told the 30 short minutes, they're really unsolved case. But then another big scene is waving the wings and a headline will unfold. While the words find and so alive by the things in the book I know. I know my sins are covered by the blood of the righteous Lamb. I know that heaven is waiting and the saints will soon obey. I'm not shaking 'cause I'm not staying in this world of pain and sin. I know by the signs that are given, I know by what I'm reading, I know by every indication Jesus is coming again. Oh, I know my sins are covered by the blood of the righteous Lamb. I know that heaven is waiting and the saints will soon obey. I'm not shaking 'cause I'm not standing in this world of pain and sin. I know by the signs that are given, I know by what I've been reading, I know by every indication Jesus is coming again. Oh, I know my sins are covered by the blood of the righteous Lamb. I know that heaven is waiting and the saints will soon obey. I'm not shaking 'cause I'm not standing in this world of pain and sin. I know by the signs that are given, I know by what I've been reading, I know by every indication Jesus is coming again. Oh, I know my sins are covered by the blood of the righteous Lamb. I know that heaven is waiting and the saints will soon obey. I'm not shaking 'cause I'm not standing in this world of pain and sin. I know by the signs that are given, I know by what I've been reading, I know by every indication Jesus is coming again. Oh, I'm not standing in this world of pain and sin. I know by the signs that are given, I know by what I've been reading, I know by every indication Jesus is coming again. Amen. Amen. Salamat ba kayo dahil nalalaman natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at alam natin na parating na ating Panginoon. Praise God. Amen. At ngayon naman, tawagin ko po ang isang awitin mula sa mag-asawa. Amen. Sister Karen at si Brother Randy. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ulit natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At isang magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon. At kami po ay narito po. First time po namin tumayo at sa harapan. Ngunit ngayon po ay kami po ay tatayo lagi sa Panginoon. Hindi lamang sa harapan kundi manindigan po sa Kanyang salita. At manatiling naglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa mga sumuporta po sa kasal namin at naging matagumpay po. Salamat din sa mga taong nagmamahal po sa amin. Sa mga nagregalo, salamat po sa lahat. At unang-una gusto ko rin po magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga nagdasal sa amin.
sa lahat po ng mga tumulong at sumuporta po sa amin, sa mga usherettes, sa mga ushers namin, maraming salamat. Sa mga singers namin, maraming salamat. Sa mga ninong at ninang namin, marami kayo pero gusto namin maging parte kayo sa buhay namin, sa magiging anak namin. Gusto namin kayong makilala at maging huwaran kayo sa kanila pag nakita nila kayo. At maraming salamat sa church natin. Pinagpe-pray ko na mas lalo pa itong i-bless ni Lord, mapalaki, at kung sino man yung gustong magpakasal. Maalala ko, pagpasok ko dito sa church, dito ako nabaptize, dito ako nakilala si Brother Randy, at dito rin ako ikinasal. Maraming salamat kay Pastor Ray na nagsuporta sa amin. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat kay Lord sa pag-iingat niya sa amin, sa lahat ng mga blessings na binigay niya sa amin. Maraming salamat po. Ngayon po, kakanta po kami dalawa ni Brother Randy. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Pagharian mo nang sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, na sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, ang mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. 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 Purihin ng Panginoon.
Praise God. At nagkakatinginan pa silang dalawa. Sweet na sweet. So, salamat sa Panginoon sa matagumpay na kasal ng ating mga kapatid. At alam ko na ginabayan sila ng Panginoon at patuloy silang gagabayan ng Panginoon sa kanilang panibagong buhay. Amen. Praise God. So, ngayon naman po ay batiin naman natin ang mga bisita natin at ma-recognize naman po natin sila sa hapong ito. Praise God. Amen. Let's welcome our dear visitor. Sila Julie and Ingrid Galela, invited po ni Brother Randy. Pwede ba po silang tumayo? Amen. Praise God. Ayun. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at naway pagpalain kayo ng Panginoon sa hapong ito at mangusap siya sa inyong puso. Praise God. At ngayon naman, dadako po tayo sa ating mga announcements. Amen. Pinapaalala po natin, sa susunod na linggo po ay general service po tayo. At umaga lang po tayo atin lahat dahil po sa hapon po ay pupunta po tayo, kung sino po yung mga gustong pumunta sa anniversary ng Taytay Church ay punta po tayo doon. Amen. At nag-i-invite po sila Pastor Roel. Praise God. Amen. So, sa March 15 naman po, ayun na, nasabi ko na kanina. So, March 15 din, youth service at 1:30 p.m. At sunod naman po ay ang youth camp, Cavite State University, registration fee $750, transportation fee ay $150. So April 1 to 4 po yan, Wednesday to Saturday. Praise God. Ayun. So deadline sa March 22 at March 29 ang deadline of payment. Praise the Lord. Amen. April 5, 2015, meron po tayong communion and feet washing. So sa umaga po ay meron tayong general service. At sa hapon naman po ay communion and feet washing natin. So paghandaan po natin yan. At alam ko na ang iba, ang karamihan sa atin ay nasasabik na makapag-commune sa ating Panginoon. Praise God. Susunod naman po. Amen. So yan na po. At ngayon po ay batiin naman natin ang mga birthday celebrators natin sa hapong ito. Amen. Ang mga magbe-birthday, amen, batiin natin sila na may galak sa ating puso at pakita natin sa kanila na tayo ay kabahagi ng kanilang buhay. Praise God. Nothing in all creation will ever separate you from my love. Romans 8:35-39. Amen. Today, the birthday po ngayon si Sister Colleen Binyan. Amen. Praise God. Happy birthday kay Sister Colleen. At pagpalain ka ng Panginoon. Praise the Lord. Sunod, Sister Edeline Mejia sa March 9. Sa Monday po. God bless you. Amen. Praise the Lord. At Sister Orita Agnasan. Amen. Sa March 11. Sa Wednesday po yan. God bless you, Sister Orita. Palain ka ng Panginoon. At sunod naman, Sister Susie Sagayno. Praise the Lord. Sa Wednesday po, March 11 din. Praise the Lord. Happy birthday po. At si Faith Olala. Amen. Sa March 12. Thursday naman. Happy birthday, Faith. Amen. Salamat sa inyong lahat sa buhay na pinakita nyo. Naway pagpalain pa kayo ng Panginoon sa susunod na taon ng bagong buhay nyo. Praise God. Happy birthday and God bless you all. Amen. Tawagin ko po si Brother Errol para po ipadalangin. Sama na rin po natin ang ating tithes and offering. Saan pa tayo po yumuko at pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, pinsasalamatan ka po namin sa kabutihan. Lord, at salamat Panginoon sa kalakasan, pag-asa na pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat Lord sa pribilehiyong ito. Lord, muli narito kami upang maibahagi namin, Panginoon, ang bawat binigay mo rin na nagmula sa iyo, Panginoon. Narito Lord ang aming mga financial offering, Panginoon. Lord, higit na inaasahan mo pa, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, na maialay namin sa iyo, Panginoon. Mga taglay namin buhay, Panginoon, talino, Panginoon, kalakasan, physically, Panginoon, ay, Lord, minsan pa magamit ito para maisulong namin ang gawain ito, Panginoon, nagmula sa iyo. Kaya mo, Lord, may paglingkod namin anumang mga ministeryo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat kaloob na ito, Panginoon. Lord, muli narito ang mga pinansyal na ito, pinagpaguran ang bawat isa, bawat pamilya, Panginoon. Ikaw po mag-bless, Panginoon, sa bawat sentimong ito, Panginoon. Basbasan mo ito, Lord. Pagpalain ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Anumang source of income nila, Panginoon. Anumang anyo ito, Lord.
Ikaw po higit na nakakaalam, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang kanilang mga employers, Panginoon. Ikaw po magpala, Panginoon, upang, Lord God, higit na magamit ito para ikasusulong na yung gawain, Panginoon. Kaya din po, Lord, itataas namin sa iyo ang bawat, Lord, mga magdidiwang ng lang kaarawan, Panginoon. We pray, Lord God, bigyan mo sila mainam na kalusugan, Panginoon. Lord, hayaan mong malaman nila ang kanilang portion, Panginoon, ang kanilang bahagi, Lord, sa iglesia, Panginoon, sa spiritual na iglesia, Panginoon. Lord, at upang may bahagi rin naman nila, Lord, anumang meron silang, Lord, mga binigay mong talento, Panginoon, Lord, upang magamit sa ikasusulong rin na yung gawain, Panginoon. Bless them, Lord. Kayo po magpala, Panginoon, sa mga kaluluwang ito, Panginoon. Minsan pa, binabalik namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. In Jesus Christ's name, Lord God, we pray. Amen and amen. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough. Oh, you're more than enough. More than enough for me. Jehovah Jireh, hallelujah. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Shammah. Hallelujah. Amen. Oh, you're my healer. Lahat po tayo tatayo. By your stripes I've been set free. Yes, Lord. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. Oh, you are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. Hallelujah. Amen. Gusto nyo bang maranasan si Jehovah Jireh sa hapong ito? Amen. Pagkakaloob niya sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. Hallelujah. Praise God. Kung tayo ay merong naghahangad na puso sa hapong ito, tutugunin niya tayo ngayon. Hallelujah. Awitin muli natin, Jehovah Jireh, habang aking tinatawag ating pastor. Hallelujah. Amen. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Pastor, Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Thank you, Father. Jehovah Shammah, you are with me to supply. Thank you, Father. Oh, hallelujah, hallelujah. You are more than enough. Much more than enough. You are more than enough for me. Yes, you're more than enough. Thank you, Lord. Oh, more than enough. You are more than enough for me. Hallelujah. Let's worship Him. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah. Hallelujah.
Hallelujah, Father. Tunay na sapat ka. Hindi lang sapat, higit sa sapat, Panginoon, para sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya kami ay may kumpiyansa sa aming paglapit sa iyo ngayong hapon, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin, Lord. Lahat ng mga pangangailangan na idinulog dito ngayon, Panginoon, sa bahay-sambahan ay yung tutugunan. At Lord, ikaw ay, Lord, kikilos ng makapangyarihan sa aming kalagitnaan at pauwiin mo ang iyong mga anak, Lord, ng may, Lord, sigaw ng pasasalamat at tagumpay, Panginoon. May pagpupuri sa kanilang mga puso. Salamat po, Panginoong Jesus. Ikaw ang dakilang manggagamot namin. Ikaw ang dakilang provider, Lord. Ikaw po ang nangunguna sa lahat ng pakikipagbaka namin, Panginoon. You are our Jehovah Nissi, Lord. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon. Ano man ang kailangan namin ay masusumpungan namin sa iyo because you are the great I am. Hallelujah. Ano man ang kailangan namin, ikaw yun, Panginoon. Salamat po. Hayaan mo ang iyong salita muli ay, Lord, maipahayag sa paraang, Lord, magiging kalakasan ng mga anak mo na nagsiparito at makikinig, Panginoon, ng buong puso nila. Hiling namin ang iyong pagpapala, hindi lamang dito sa visible audience, kundi, Lord, sa mga kapatiran namin na nakatunghay. May mga kapatiran kami sa Japan, Lord, kapatiran sa Qatar, Lord, sa Dubai, iba't ibang lugar, Panginoon, ng mundong ito. Meron pa po, Panginoon, sa Israel, oh God. Ikaw po mag-bless sa kanila, Panginoon. As you remember them, oh Father, we love you and appreciate you. Binigyan mo po kami ng dakilang pribileyo para maglingkod at ito'y aming pinahalagahan ng gusto, Ama. Lord, alam mo kung gaano ako, Lord, nalulugod sa panahon na ibinibigay mo sa akin para maglingkod sa mga anak mo dito sa aming church, Lord. Ang panahon na kasama ko sila tunay na mahalaga bawat sandali, bawat segundo, Panginoon. Kaya, Lord, we just want to ask you, Lord God, na, Lord, samahan mo kami sa bawat sandali ng pagtitipon namin ito, Ma. Bawat segundo, Lord, at hindi po masayang, hindi ko po sila mapuntahan isa-isa sa kanilang tahanan. Pero kapag ikaw ay narito at magkakasama kami, Panginoon, na nanambahan sa iyo, Lord, sapat ang biyaya mo para, Lord, maabot ang mga pangailangan nila, Lord. Mahipo ang kanilang mga buhay. At aking nilalaan ang aking buhay para sa paglilingkod sa kanila, Lord. Sa panahon ako'y nangangaral, Lord, lahat-lahat ko, Panginoon, ay nilalagay ko sa iyong kamay para maggamit kung anumang kaloob meron ako para sa aking mga kapatid, Lord. Alam mo na yan ang aking puso, Panginoon. Yan ang laman ng aking puso ngayong gabi, Ama. May just have your way, Lord, for your glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin sa Genesis 17 at mag-umpisa tayo sa verse 5. Good to be in the house of the Lord again. Tutuloy natin ang ating serye tungkol sa pag-aaral natin sa mga propeta at ating tinutunghayan pa rin ang buhay ni Abraham. This is part 4. We'll start in verse 5. Kung nakita niyo na, 17 verse 5. Okay, paalala ulit baka makalimutan niyo sa Sunday general service natin sa umaga. So, hindi niyo kailangang umattend dito ng hapon. Although may invitation ng Church of the Overcomers sa Taytay na tayo ay dumalo sa kanilang anniversary. Kung meron kayong panahon, welcome po kayong pumunta sa Taytay, 2:00 ng hapon para makasama sa kanilang pagdiriwang sa kanilang anniversary. Okay? Verse 5, neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee. Talon tayo sa verse 15. 17:15. And God said unto Abraham, as for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. 16. And I will bless her, and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. 17. Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? And Abraham said to God, if only Ishmael might live. Verse 18, Abraham said unto God, oh, that Ishmael might live before thee. And God said, Sarah, thy wife shall bear thee a son indeed,
And thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Maaaring tayo magsupo ngayong umaga. Ngayong hapon. And we call them God's prophets. This is part 4. Amen. Dito ay makikita natin ang isang tagpo sa buhay ni Abraham pagkatapos na magpahayag ng Diyos sa kanya bilang El Shaddai. Alright? At El Shaddai means the Almighty God. Yun po ang katumbas na pangalan na kahulugan nun sa Hebreo, El Shaddai. It also means the breasted one. At dito makikita natin sa verse 5 na pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abram mula sa Abram patungo sa Abraham. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng enkwentro niya kay El Shaddai ay nakatanggap siya ng kapangyarihang makalangit para yung hindi niya kayang gawin dati ay magawa niya na ngayon sa pamamagitan hindi na ng lakas niya kundi ng lakas ng Diyos. Alright? That's why yung pangalan niya ay siningitan ng H. Doon sa mga naka-attend ng Wednesday, amen, alam niyo kung ibig sabihin ito, yung H ay kumakatawan sa buhay ng Diyos. Hininga ng Diyos. Di ba? H. Kaya Abraham na ang kanyang pangalan. Pagkatapos siyang maengkwentro, si El Shaddai. Amen. At dahil doon, ay nagkaroon siya ng lakas para to father Isaac. Hindi na lakas ng tao, dahil ubos na yung lakas niya. 99 years old na siya nung panahong ito. Amen? So, siya'y binigyan ni Lord ng spiritual strength para yung magiging bunga nung kanilang pagsasama ni Sarah ay hindi na bunga ng lakas ng tao, kundi ng lakas ng Diyos. Amen. So, si Isaac na lumabas pagkatapos ng pagbisita ni El Shaddai ay bunga na ng pagkilos ng Diyos. So, he was a miracle baby. Alright? Si Ishmael ay bunga ng lakas ng tao. Pero si Isaac ay bunga ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Alright. So, hindi lang si Abraham ang pinalitan ng pangalan. Makikita natin na si Sarai, dito sa verse 15, ay pinalitan din ng pangalan. From Sarai to Sarah. So, nandun na naman yung elemento ng H. Yung hininga ng Diyos ay isiningit sa buhay ni Sarah dahil kailangan maging bagay sila ni Abraham. Diba? Before kasi, bagay sila dahil pareho silang nag-ooperate sa pamamagitan ng abilidad ng tao. Naalala nyo noong una, si Abraham ang nagmungkahi kay Sarah nung pumunta sila sa Egypt, nung mag-backslide si Abraham. Ang sabi niya, ganito gawin natin, Sarah, para hindi tayo mapahamak. Ang sabihin natin, magkapatid tayo. So, ang nagmungkahi nun ay si Abraham. Di ba? Sarili niyang diskarte, sarili niyang paraan. Pagkatapos naman, nung sila'y mainip sa pagdating ng promisan, si Sarai naman ay nagmungkahi kay Abraham. O kay Abraham, nung panahon yun, na siya ay sumiping kay Agar na kanilang alipin para magkaanak sila at sa ganung paraan ay matupad ang pangako sa kanila ng Diyos. Okay, gawa pa rin ng laman, gawa pa rin ng isip ng tao. This time, si Sarai naman nagmungkahi. Sabi ko nga nung Miyerkules, palitan lang sila ng kakulitan. Abraham at saka si Sarai. Amen. And so, by this time, nung 99 years old na si Abraham, gusto ni Lord na mabago na yon. Iwanan nyo na yung karnalidad nyo. Iwanan nyo na yung pagsandig nyo sa inyong sariling lakas at kakayahan at pamamaraan. Tanggapin nyo ako bilang El Shaddai na nagbibigay ng spiritual strength. Amen. Sa inyo. And so, pareho silang pinalitan ng pangalan para pareho silang mag-operate not anymore in the realms of humanity, but in the realm of the supernatural God. Alright. Now, so verse 15 or 16, and sabi na, I will bless her,
and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. So nilinaw ng Diyos na bibigyan ko kayo ng anak sa pamamagitan ni Sarah. Pagpapalain ko siya at bibigyan ko kayo ng anak sa pamamagitan ni Sarah. At ang sabi dito, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of heirs. Siya ay magiging ina ng maraming bansa at may lalabas na mga hari mula sa kanya. Think of it now. Now, dapat sana, pagkatapos marinig ni Abraham ito, ay nagdiwang siya. Bakit? Kasi ang tagal niyang hinintay ito 25 years siyang naghintay para yung pangakong anak ay dumating. Ngayon at dumating ang Diyos at pinagtibay, narito na, ibibigay ko na yung anak sa pamamagitan ni Sarah, hindi ba marapat lang na magdiwang siya, magtatalon siya, magpuri siya? Bakit? Sa wakas dumating din ang katuparan ng pangako. Ito ang unang malinaw na palatandaan na parating na ang promised son. Pero tignan natin ang reaction ni Abraham dito sa verse 17. Then Abraham fell upon his face and laughed and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? Yung pagtawa niya sa tagpong ito, hindi pagtawa ng kagalakan at ng pasasalamat, kundi pagtawa ng pag-aalinlangan. Dahil ang sabi niya, pwede ba ng isang lalaki na 100 taong gulang na ay magkaanak pa? At pwede bang si Sarah na 90 anyos na ay magkaanak pa? In other words, hindi ako makapaniwala sa sinasabi, natatawa ako, Lord, natatawa ako. Amen. At, praise God, ito ang ama ng inyong pananampalataya in action. Sabi ko nga, kung nagkataon, amen, na nandun kayo sa tagpong yun at na-tiyempo nyo, nag-uusap ang Panginoon sa kasi Abraham at daladala nyo yung iPhone nyo o kaya yung Samsung nyo. At read na yung video, binidyohan nyo, may ebidensya kayo. Kita mo itong si Abraham. Ha? Malinaw na sinabi ng Diyos na si Sarah, amen, ay magkakaanak. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng pagpapala niya, abay, tumawa sa harapan ng Diyos at nagduda. Abay, ebidensya yun ng kanyang kawalan ng pananampalataya. So ito yung sinasabi ko sa inyo, amen, na ang Diyos, pag pumili siya ng isang tao para maging propeta niya, hindi ito kaagad, praise God, nagiging sakdal na tao. Amen? Siya ay magpapakita ng paglago. Siya ay magpapakita ng mga kahinaan bilang tao. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi siya magkakamali porkit siya tinawag para maging propeta. Hindi ibig sabihin na lahat ng kilos niya ay kilos ng Diyos. Hindi lahat ng kanyang sasabihin ay salita ng Diyos. Maliban na lamang kung sabihin niyang, thus saith the Lord. Hindi ba? Alright. Dito sa harapan mismo ng ating Panginoon, si Abraham ay nagpakita ng kawalan ng pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Abay, pagkatapos niyo i-record yung tagpong yun at in-upload niyo sa YouTube, pwede niyo nang siraan si Abraham. At sabihin niyo, magmula ngayon, amen, ay hindi na natin dapat tawaging ama ng pananampalataya or father of the faithful si Abraham. Dahil meron akong ebidensya. Ito, tignan nyo ang aking YouTube video na nagpapakita ng kawalan ng kanyang pananampalataya sa harap ng Diyos na nangungusap sa kanya. Imbis na father of the faithful ang itawag natin sa kanya, ang itawag natin sa kanya magmula ngayon ay father of the faithless. Pero, iba ang tingin ni Lord dito. Kung tayo siguro ang huhusga ng panahon ito, yun nga ang gagawin natin. Katulad ng ginagawa ng iba sa message. Kay Brother Branham sa panahon ito, amen. Naghahanap sila ng mga pagkakamali ni Brother Branham bilang tao at sinisira ang kanyang kredibilidad at sinasabi na siya ay nagkamali dito, nagkamali dyan. Iba-iba ang kwento niya at lahat. Iba yung kwento niya tungkol sa cloud, iba yung kwento niya tungkol sa bridge. Amen. At sinasabi nila na dahil dyan, hindi nyo marapat na kilalaning propeta. Yan si William Branham. Nasusundan niyo ba ako?
Pero hindi mahalaga yung sinasabi ng kung sinong tao. Ang mahalaga ay yung tingin ng Diyos sa kanya. Ang mahalaga ay yung tingin ng Diyos kay Abraham. Amen. Hallelujah. Habang iba ay marahil ayaw nang sumunod sa kanya bilang propeta ng panahon yun, si Abraham. Pero ang Diyos ay hindi nag-give up sa kanya. Kilala niya ang kanyang mga tinatawag na tao. Hindi niya pipiliin si Abraham in the first place kung hindi niya alam na siya ay darating sa kasakdalang pagdating ng takdang panahon. At hindi yung kahinaan ni Abraham ang tinitignan ni Lord. Amen. Ang tinitignan niya ay yung potential na nandun sa loob. Ang tinitignan niya yung katawagan na unti-unting nagmamanifest. Amen. Sa takdang panahon. Hallelujah. So, ulitin natin ulit sa verse 18. And Abram said unto God, "Oh, that Ishmael might live before thee." In other words, ang sinasabi dito ni Abraham, sinasabi mo, Lord, na magkakaanak pa kami? Bakit kailangan pa, Lord? Nandito na si Ishmael. Di ba? Oh, that Ishmael might live before thee. In other words, yung sinasabi mong pagpapala, pangako para kay Isaac, ay dito mo na lang ibigay kay Ishmael. Kasi, ito na yung binigay mo sa amin. Kita niyo, yung revelation niya ay taliwas na taliwas sa revelation ni Lord. Kagaya na sabi ko na nakaraang Miyerkules, kung inyong iisipin, si Brother Branham, bago ipangaral yung 7 seals, ang kanyang outline, dun sa outline niya ay nakalagay na yung mga horse riders, wala iba kundi si Kristo o ang Holy Spirit. Pero nung dumating ang anghel dun sa kwarto na kanyang pinag-aaralan, ang sabi, binago niya ang lahat ng mga preconceived idea ni Brother Branham. Ito ay pagkatapos na siya'y damputin ng 7 anghel dun sa Arizona. Naalala niyo yun? Siya'y dinampot at tinaas. Siya'y papawid at siya inutusan. Sabi, ipangaral mo ang 7 tatak doon sa Revelations chapter 6, 7. Hallelujah. At naipapangaral na niya. Amen. Hindi niya alam kung anong papangaral niya. Basta alam niya lang yung dati niyang teolohiya. Pero nung aktong ipapangaral na niya, ay dumating ang anghel ng Panginoon. At tinuwid siya sa kanyang maling revelation. You see? Doon na mismo sa akto na ipapangaral ang mga selyo, mali pa ang revelation ni Brother Branham. Doon sa aktong ibibigay na ang promised son, ay mali pa ang revelation ni Abraham tungkol sa promised son. Ang alam niya, si Ismael na. Amen. Kailangan na lang pagpalain ni Lord. So sabi niya, oh, that Ismael might live. O si Ismael na lang pagpalain. Narito, tinataas ko siya sa iyo dahil siya ang ibinigay mo sa akin. Praise the Lord. At si Ismael, alam natin, ay tipo hindi lamang ng ating laman, kundi tipo rin ng denominational world. Denominational system. Dahil si Ismael ay anak ng bondwoman. Amen. At ang bondwoman ay nagre-represent sa mga denomination. Amen. Mga, tawag dito, mga grupong natatalian. Amen. Excuse me. Mga grupong bihag ng sari-saring sistema ng tao at kredo. Amen? Kaya, anak ng bondwoman, Ishmael. So, sinasabi dito ni Abraham, spiritually speaking, amen, yung mga denomination na lang pagpalayo mo, yung sinasabi mong pangako para sa elect, ibigay mo na lang sa mga denomination. Pwede ba yun? Amen? Yung sa elect ay sa elect. Yung sa denomination ay sa denomination. Amen? Ang nasa isip ni Lord ay ang elected, hindi kailanman ng denomination. Ang nasa isip niya ay si Isaac, hindi kailanman si Ismael. Wala siyang anumang plano kay Ismael. Si Isaac ang kanyang nasa isip at yun ang kanyang tutuparin. Yun ang kanyang papangyarihin. Yung covenant niya ay nilaan niya para kay Isaac, hindi kay Ismael.
Madalas, binibigyan natin ng instruction ng Diyos. Praise the Lord. Kahit na malinaw na ang salita ng ating Panginoon, gusto natin yung sarili nating gusto ang mangyari sa ating buhay. At Lord, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to. Amen? Ganyan tayo. Hallelujah. But God said, sa verse 19, ang sabi, then God said, I will bless Ishmael, but your wife Sarah will have a son by you, and you will name him Isaac. Sorry, ibang version yung aking binabasa. Basahin ko dito sa King James Version. Sabi niya, and God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. So makikita nyo dito, amen, bagamat sabihin na natin na mali ang revelation nitong si Abraham at kanya pang pinipilit sa harapan ng Diyos, ay hindi na tinag ang Diyos. Ang sabi niya, ay ang iyong asawang si Sarah ay manganganak ng isang anak, tunay na manganganak, indeed. In other words, kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang panukala mo, kahit ano pang pagsisikap mo na ilihis ang pangako, yung aking plano ang masusunod. Amen. Di ba kayo nagpapasalamat na hindi iniwan ni Lord sa atin? Hallelujah. Ang katuparan ng kanyang mga plano. Dahil kung iniwan ni Lord sa atin, magkakawindang-windang ang plano ni Lord. Hindi ba? Kung nagkataon na sinabi ni Lord, kung siya'y pumayag sa sinasabi ni Abraham, abay, hindi na lalabas si Isaac. Sasabihin ni Lord, okay, sige, kalimutan ko na si Isaac. Si Ismael na nga lang i-bless ko. At binless niyang ang denomination at pinagpala niya at pinili niya, ginawa niyang bride. Isipin niyo yun? Pero sabi niya, Sarah, your wife, shall bear thee a son, indeed, ayon sa aking pinanukala. Hallelujah. So, amen, ganun ang Diyos. Kagaya ng sabi ko, ang kanyang kalooban ay higit na makapangyarihan kaysa sa kalooban natin. Higit na makapangyayari ang gusto niya kaysa dun sa gusto natin. Hallelujah. At kung hindi ka susuko kaagad, amen, ay wawasakin ni Lord ang sarili mong kalooban para sa wakas ay isuko mo na yung kalooban mo at pumayag ka na sa kalooban ni Lord. Hallelujah. Sabi niya, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, which means laughter. Yun pala yun, laughter. At isa pang kahulugan ng Isaac ay Jehovah has heard, or Jehovah listens. Praise the Lord. Nung ipanganak si Isaac, nagkaroon ng tunay na kagalakan sa tahanan ni Abraham at sa ni Sarah. Naalala niyo nung ipanganak si Ismael, anong kanya idinulot? Pagkakagalit. Di pagkakaunawaan. Di ba? Selosan. Ang dala ni Ismael ay bitterness. Amen. Paano kang tatawa sa pagdating ni Ismael? Pero nung dumating sa Isaac, amen, ay nagkaroon ng tunay na kagalakan sa sambahayan ni Abraham at Sarah. At si Ismael ay tipo nung ating laman, yung una nating kapanganakan. Ang sabi sa Biblia, ang sino mang ipanganak ng isang babae ay maiksi lang ang buhay at puno ng kabagabagan. Tama ba yun? Lahat tayo na naririto ay merong Ismael. Yung una nating kapanganakan. Laman lamang. Amen. Naging bunga ng pagsasama ng isang lalaki at isang babae. Bunga ng karnalidad. Can you say amen? At ang dulot ay puro sama ng loob. Amen. Hallelujah. You might say, Brother Ray, hindi naman siguro naging source ako ng kagalakan ng nanay ko. Yes, totoo yun. Pero ang dami mo ring dinulot na sama ng loob. Aminin mo na. Praise the Lord. At, praise God. Pero, kapag ikaw ay naipanganak na muli, amen, ano ang naipapanganak na muli? Hindi yung laman. Ano ang naipapanganak na muli? Yung kaluluwa natin. That speaks of Isaac. Amen. Nung isilang yung Isaac natin,
Amen. Ito yung nagbigay ng tunay na kagalakan mula sa Panginoon. And we can say, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Nung isilang yung ating kaluluwa, meron tayong naranasang kagalakan na hindi masayad ng ating pag-iisip. Hindi natin maintindihan. Kahit puno ng pagsubok, kahit may karamdaman, kahit gipit na gipit tayo, kahit may pakikipagbaka, meron pa rin tayong kagalakan. Dahil merong isinilang, hallelujah, sa ating kalooban na nagdala ng amen, pagtawa ng kagalakan dahil sa pagsilang ng isang anak ng Diyos sa kanyang kaharian. And that's Isaac. Hallelujah. So yun ang gusto ko ipakita sa inyo ngayon. At magdidwell tayo ng konti dyan. Hallelujah. So the flesh was not the thought of God. It's the soul that is the thought of God. Yung laman ay maglalaho. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi ito ang pupunta doon sa langit. Papalitan itong katawan na ito na puno ng kasalanan ng ating Panginoon. Kaya kailangan itong palitan. Bakit hindi ito pwedeng magmana ng langit? Kaya kailangan magkaroon ng body change. Kaya kailangan magkaroon ng glorification. Dahil aalisin ng glorification lahat ng desire na makalupa, lahat ng desire na taliwas sa kalooban ni Lord, lahat ng masasamang pita ng laman na ito ay alisin ni Lord through that glorification. Hallelujah. Praise God. Pero, ang pagbabago ay nanggagaling sa loob. Unang na-born again ang ating kaluluwa. At mula sa kalooban, amen, ay lalabas yung pagbabagong yun. Hallelujah. At makaka-apekto sa ating espiritu at sa ating katawan pagdating ng araw. Kapag ang kaluluwa natin lubos na nakipag-isa sa salita ng Diyos. It will be so powerful one of these days, hallelujah, na yung laman natin ay kailangan sumunod dun sa sinasabi ng kaluluwa natin. Hallelujah, ng ating katawan. Praise be to God. Ay magiging angkop na angkop sa ating kaluluwa. Praise the Lord. Ngayon meron tayong struggle. Meron tayong pakikipagbaka everyday. Yung ating laman ay kontra sa ating kaluluwa. Isipin nyo kapag natapos na itong struggle na ito, what a day that will be. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, alam nyo, si Lord, kung merong isang pwedeng magkaroon ng maraming video, si Lord yun. Alam nyo ba yun? Bago pa ma-invent yung iPad, iPhone, at Samsung, si Lord meron ng video. At lahat ng action, at lahat ng ginagawa natin, mind you, naka-video. Kala nyo walang nakakita sa inyo, may camera si Lord. Kaya merong ganyang mga invention, ginaya lang nila yan doon. Palagay nyo saan ang galing ang technology na yan? Saan nila nakuha yung ideyang yan? Lahat ay galing kay Lord. Pinipervert lang ng kaaway at ginagamit sa masama. Pero si Lord ang dati na may video. Kaya pagdating ng araw sa panahon ng judgment, so ipapakita niya yung mga video clips niya sa YouTube. Amen? Heavenly YouTube. Amen? At pagkakahatulan na niya ang tao, okay, mga ngatiran ka pa? Gusto mo ng ebidensya? Roll! Papakita niya na yung mga sinabi mo ng palihim. Amen. Pagtalikod mo kay nanay at kay tatay, kung ano yung mga pinagbubulong mo, hindi narinig ni nanay, pero na-capture ng video niya at na-amplify yung audio. At hindi lang yun. Yung video niya, kayang basahin yung isip mo. Yun, di ba? Hindi mo lang sinabi ng mahina, kundi iniisip mo pa lamang. Ang sabi ni Brother Branham, yung iniisip nyo dito ay mas malakas sa langit kaysa doon sa aktual na boses yung naririnig dito sa lupa. Hallelujah! Praise the Lord. Parang hindi kayo nagsasalita ng malakas laban kay Brother Ray, pero habang nakayuko kayo dyan at nag-iisip kayo, ano pinagsasasabi niyo, pastor na yun? Sa isip niyo lang yung rinig na rinig ni Lord doon. Alalahanin niyo yung video niya, kayang palabasin yung iniisip niyo. Sabi ni Lord, okay, tama yan, nakatahimik ka, pero ito yung sinasabi mo sa isip mo, paparinig ko sa iyo.
Ang dami niyang koleksyon ng video. Isipin niyo, sa dami natin, meron siya koleksyon. Personal files niyo lahat, nasa kanya. Pero sabihin ko sa inyo, kayong mga pinili ni Lord, i-google niyo ngayon. I-google niyo yung video niyo. Diba? Isipin niyo yung panahon na nagkasala kayo. Ray Soriano, nungaling kay tatay. Enter. Maghahanap si... At sabi, sorry, no hits found. Bakit? Kasi si Lord hindi kagad ina-upload lahat. Yung kaibahan natin eh. Meron dito, pagkakuha ng camera, upload sa Facebook. Eh, diba, nagugulat ako minsan, kanino lang yan, fellowship tayo, nasa Facebook na yan. Say, upload kagad. Pero si Lord, tinatago niya lang sa file niya, hindi niya kagad ina-upload. Bakit? Kasi baka magsisi. Hallelujah! At pag yung anak niya ay nagsisi, kapag yung anak niya ay lumuhod at humingi ng tawad kay Lord, ano yung gagawin niya? Delete! Hallelujah! Kaya kung pinagsisihan niyo lahat ng inyong kasalanan at tinulog niyo sa bleach ng kanyang dugo, pag sinerge niyo yung mga video niyo na kung saan gumawa kayo ng kasalanan, no hits found! Hallelujah! Glory! Praise be to God. Kaya kita nyo kung merong nag-video kay Abraham, meron si Lord video niyan eh. Hindi kailangan merong tao doon na merong iPad at Samsung. Nakita rin ni Lord yung naka-video din yun. Pero si Abraham ay tinignan ni Lord sa pamamagitan ng kanyang dugo. At tinignan ni Lord hindi yung kasalukuyan ni Abraham, kundi yung magiging siya pagkatapos siyang trabahuhin ni Lord. At nakita ni Lord lahat ng pagsisisi ni Abraham sa lahat ng kanyang mga ginawa. Kaya lahat ng mga ginawa niya naka-video na puspos ng puno ng kainaan at kabulastugan. Amen, at kasalanan. Amen, nabura lahat yung sa file ni Lord. Kaya pagdating sa New Testament, tignan niyo ang patutuo ni Lord tungkol kay Abraham. Meron ba kayo makikitang video ni Abraham sa New Testament? Nagsabing si Abraham ay tumawa sa harapan ng Diyos at nagduda. Diba? Si Abraham ay nandaya sa Egypt at dinaya sa Abimelech. May makikita mo kayo sa New Testament. Tignan niyo yung record. Sabi, by faith, Abraham believed God. And he staggered not. Amen. At the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise and glory to God every day. Yun ang record. Bakit? Kasi yun na lang natira sa file niya. Lahat ng pinagsisihan, lahat ng inamin ni Abraham ay nabura na sa file. Blessed be the name of the Lord. Praise be to God. Thank you, Jesus. So when you repent, He destroys the videos. Alright, tingnan natin itong katawang ito at saka tingnan natin si Ismael at saka si Isaac ngayon. Amen. Sa ating katauhan. Sabi sa Galatians 4:22 hanggang 23. For it is written that Abraham had two sons. The one by a bondmaid, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh. Alright? So si Ismael ay tipo ng ating laman. Anak daw ng aliping babae. But he of the free woman was by promise. Sino yung ipinanganak sa pamamagitan ng pangako? Ayon sa pangako, yung ating kaluluwa. Yung laman ay sa pamamagitan ng, amen? Ng laman. Pero yung kaluluwa ay sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Spiritual. At ang sabi sa verse 28, the same chapter, now we brethren, sabi ni Paul, paliwanag niya sa mga taga-Galatia, we brethren, as Isaac was, are the children of promise. Alright? So, ang tinutukoy niya dito ay ang mga mananampalataya. At kung iyong i-apply sa iyong sarili, ang tinutukoy dito ay yung
kaluluwa mo na elected. Amen? We, brethren, are the sons of the promise, are the children of the promise. Yung kaluluwa mo ay anak ng pangako. Samantalang yung katawan mo ay anak sa laman. Alright. At ang sabi, sa verse 29, susunod na verse, but as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Kagaya raw ng dati, yung ipinanganak sa laman ay umusig doon sa ipinanganak sa pangako. Amen. Nung mga panahon ito kasi, para magkaroon kayo ng background sa saan nanggagaling si Paul. Nung panahon ito, merong mga Hudyo na nanghawakan doon sa Old Testament belief, Judaism. Amen. Na gustong ikulong ang mga tao sa mga kautusan ng Old Testament. At dahil sa hindi sila sumusunod, sila ay pine-persecute. Sinasabing sila ay hindi mga anak ng Diyos, sila ay mga anak ng Diablo dahil naniniwala na sila ngayon sa biyaya. Pinalaya sila ng biyaya ng ating Panginoon sa pananampalataya kay Kristo. So they were persecuting, amen, the children of promise. Naintindihan nyo? Alright, pero kung i-apply natin personally sa bawat individual, hallelujah, nandito pa rin si Ismael at saka si Isaac na patuloy na nagpupunyagi, patuloy na naglalaban, patuloy na nag-aaway. Naalala niyo yung pangako tungkol kay Ismael? Amen, na siya ay makakalaban ng lahat ng tao at siya'y lalabanan ng lahat ng tao. Amen? So si Ismael yung ating katawan. Hallelujah. Katulad ng dati, sabi ni Paul, ay nag-uusig doon sa ipinanganak sa pangako sa ating kaluluwa. That's the nature of the flesh. Ang mang-usig, ang mag-persecute. It's not the nature of the soul. Naintindihan nyo? Hallelujah. Ang flesh, ang umahadlang sa atin, sa ating kaluluwa. Ayaw niyang lumago tayo. Ayaw niyang tayo'y tawag dito, gumulang sa pananampalataya. Amen? Sino umahadlang sa inyo pagka gusto nyong lumago sa pananampalataya at maging malapit sa Panginoon? The flesh. Di ba? Sino ba yung palaging nangangatwiran pagka gusto nyong magbasa ng Biblia, galing kayo sa trabaho, gusto nyong manalangin? The flesh. Sabi ng flesh, tulog ka na. Tama na yan, naglingkod ka na kay Lord. Yung ginawa mong paglilingkod, pagtatrabaho, paglilingkod na sa Kanya yun, paglilingkod yun sa mga anak mo, paglilingkod yun sa asawa mo. Kaya, naglingkod ka na, pray ka pa. Pagod ka na. Biglang hihipan ka sa pilik mata. The flesh, persecuting the soul. Amen. Sabi ko nga, minsan pagdating dito sa church, si Ismael, amen, kumakalaban pa rin. Amen. Sino yung nagpapaantok sa inyo sa loob ng church? Ismael. Amen? Praise the Lord. Bakit ba kanina, bago ka magsimba, ang sigla-sigla mo? Mag-aasta ka, parang kaya mo maglaro ng basketball, 5 laro sa PF? Tapos pag-upo mo dito at pagtayo ni Brother, kumakanta ang sigla mo. Ang lakas ng boses mo. Hindi ka naman song leader, parang ang song leader kung kumanta. Pero pagtayo ni Brother, bilang parang kung may kung anong kapaguran na dumapo sa iyo. Ito sabi ni Ismael, time to sleep. The flesh always persecutes the soul. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sino yung gusto palaging, masarap yung pakiramdam? Gusto palaging natutugunan yung kanyang pangailangan? It's the flesh. At pagka pinakinggan mo lahat ng hinihingi ng katawan mo, talagang mawawalan ka na ng panahon sa kaluluwa mo. Tandaan mo yan. Hindi yan titigil ng kahihingi. At hindi yan makukontento. Ang katawang yan ay makasalanan. Ang katawang yan ay puno ng mga bagay na masamang sabi. Walang kaluguran, walang kasiyahan. Kaya pag di mo sinupil yan, amen, at pinakinggan mo lahat ng hinihingi niyan, ang masusupil mo ay yung kaluluwa. Amen. So may tunggalian. At ang laman ang nagpe-persecute sa kaluluwa. Siya ang palaging nasa daan. Siya ang palaging humaharang. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi nila,
Si Christ, ang kanyang pangalan, nagsisimula sa C. Di ba? And a C is a bent I. Yung C ay binaluktot na I. Para maging tunay na Christian ka, kailangan yung I mo na palaging nag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Sabi ko nga kanina, amen, ito'y panahon ng iPod, iPad, iPhone. Di ba? Kailangan yung I ay baluktutin. Payukurin. Can you say amen? Hallelujah. Pagpakumbabain. Para kayo matulad kay Kristo at maging tunay na Kristiyano talaga. Hanggat nakatayo pa yung I. Hindi ka pwede maging Kristiyano. Dahil si Ismael pa rin ang naghahari. Di ba? Sa iyong buhay. Kailangan baluktutin si Ismael. At payukurin sa harap ni Isaac. Hallelujah. Para ikaw ay maging tunay na Kristiyano. Praise the Lord. Sabi ni Lord Jesus Christ sa John 3 verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Sabi sa John 6:63, sulat niyo yung scriptures kung gusto niyo, it is the Spirit that quickeneth. Ang Spirito raw, nasaan ang Spirito ni Lord? Hindi ito yung Holy Spirit. Nasa kaluluwa natin. Yun ang tahanan ng Spirito, yung kaluluwa natin. Ang Spirit daw ay nagbibigay buhay. The flesh profiteth nothing. Amen. Ibig sabihin nun, kahit anong pag-aalaga nyo yan, walang pakinabang yan sa harapan ni Lord. Kahit anong investment ang ilagay mo dyan sa iyong katawan, praise the Lord, pwede mo yung patabain hanggang sa mawasak na lahat ng timbangan na natatapakan mo. Wala pa rin yung kabuluhan. Pwede mo yung papayatin ng gusto hanggang sa, amen, ikaw na maging pinaka-sexy sa lahat. Sa ibabaw ng lupa, wala pa rin kabuluhan yan. Because the flesh profited nothing. Pwede mong bihisan niya ng pinakamahal na damit at lagyan ng alahas na pinakamahal sa lahat. Amen. Pwede mong papalitan ang iba't ibang bahagi niyan hanggang sa hindi ka na makilala ni Lord. But that, amen, profited nothing. But it's the Spirit that quickeneth. Hallelujah. Ang Espiritu nagbibigay buhay. Hallelujah. Kung walang Espiritu ng Diyos sa iyo, pag ikaw ay humimlay sa kamatayan, kahit gaano kayaman ka din, kahit gaano ka nagpasasa, amen, sa mga bagay ng sanglibutan at umunlad at naging matagumpay sa karir mo at lahat ng layaw binigay mo sa laman mo, pag ikaw ay nahimlay, mabubulok ka dyan at di ka bubuhayin para mabuhay na kasama ni Lord kailanman. Pag binuhay ka, yun ay para lang humarap sa judgment. Pero para dun sa mga, hallelujah, ang kaluluwa ay ibinigay kay Lord. Ang sabi, pagdating ng araw, ikaw ay bubuhayin. At ikaw ay papapasukin sa walang hanggang kapahingahan sa piling ng ating Panginoon. The flesh profiteth nothing, but the Spirit quickeneth, giveth life. Hallelujah. Kaya sabi niya, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. In other words, yun ang may pakinabang. Makinig kayo. Huwag niyong babaliwalain yung mga gawain katulad nito. Pag nandito kayo sa church, amen, buong pag-iisip, buong focus niyong pakinggan. Ang salita ng Diyos, papasukin niyo lahat. Because the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yan ang magbibigay ng pakinabang sa inyo. Hallelujah. Romans chapter 7, verse 18. Sabi dito, for I know that in me, that is in my flesh. Nilinaw ni Paul. In me, that is in my flesh. In Ishmael. Ang sabi, dwelleth no good thing. Kala ko pa naman, lahing bughaw kami, sabi ng isa. Yung pamilya namin sikat na sikat. Diba? Nanggaling dyan sa pamilya namin mga dito, mga senador, mga congressman, mga gobernador. At puro kami nanggaling sa ang natapos ang eskwelahan kung saan gumraduate kami sa Lasal, sa UP.
Eh ano? The flesh profited nothing. Hallelujah. In my flesh dwelleth no good thing. Hallelujah. For to will is present with me. Ang pagnanasa ay nasa akin. Pero ang sabi dito, but how to perform that which is good, I find not. Pero hindi ko masumpungan yung paggawa ng kung ano yung nararapat, kung ano yung mabuti. Hindi ko masumpungan sa laman. May pagnanasa, pero sa laman hindi ako makasumpong ng paggawa o pagtupad ng mabuti. Hallelujah. Bakit? Kasi sa aking laman, kay Ismael, ay walang mabuting nananahan. Hallelujah. So when Isaac, our soul, listen to me very carefully, when Isaac, our soul, is born by the breath of God, it does not eradicate Ishmael, the flesh, but it just puts him in his right place. Hallelujah. And Isaac realizes that he should have the preeminence. Yun pala yun. Pag ipinanganak na si Isaac, yung kaluluwa niyo sa kaharian ni Lord, na born again kayo, hindi nito, i-eradicate si Ismael, yung laman nyo, hindi po biglang mamamatay na at wala na kayong buhay kasi nabuhay na yung kaluluwa nyo. Hindi ganon. Diba? Kaya lang, ilalagay ng inyong new birth si Ismael sa tama niyang lugar. Hindi siya dapat ang kumakaladkad kay Isaac. Hindi siya dapat ang nangunguna kay Isaac. Kundi si Isaac ang dapat magkaroon ng kadakilaan sa kanya. At kumontrol sa kanya at mamahala sa kanya. Yan ang tunay na kalagayan dapat. Hallelujah. Naintindihan nyo? Alright. Pagdating ng Holy Spirit, pag na-born again ang inyong kaluluwa, bibigyan kayo ni Lord ng kakayahan na supilin ang inyong katawan. Galatians chapter 5, verse 16, 17. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Hallelujah. So pwede pala tayong lumakad sa Espiritu. In other words, amen, may paraan para supilin natin ang ating laman, si Ismael. Amen. At yun ay kung lalakad tayo palagi sa Espiritu. Dahil pag lumakad daw tayo sa Espiritu, ay hindi natin tutuparin ang masasamang pita ng ating laman na si Ismael. Praise the Lord. In other words, pag di ka lumalakad sa Espiritu, amen, ay sunod-sunuran ka sa pita ng laman ni Ismael. Naintindihan niyo ba yun? But if you walk in the Spirit, hallelujah. Ano ibig sabihin ng walk in the Spirit? Amen? Ikaw ay mananatili sa spiritual realm. Pakikipag-ugnay kay Lord. Ano mang bagay na may kinalaman, amen, sa paglago mo, that's walking in the Spirit. Ano yung pagdalo sa gawain, amen. Ang pakikipag-fellowship, ang panalangin, ang pagbabasa ng Biblia, can you say amen? Ang pagbubulay-bulay sa mga narinig mo sa church, yan ay paglakad sa Espiritu. Ano mang, amen, nakatutulong sa ikalalakas ng iyong kaluluwa, that's walking in the Spirit. In other words, binubusog mo ng gusto yung asong puti, at iyong ginugutom ng gusto yung asong itim. Para kapag sila'y naglaban, amen, ay siguradong matatalo yung asong itim. At siya'y susunod sa asong puti. Bakit? Kasi iyo pong inalagaan. Iyong binigyan ng mas maraming panahon. Binigyan mo ng nourishment. Can you say amen? Yung asong puti. Amen. Na, amen, kahit pagano katapang yung asong itim, ay hindi siya mananalo dahil malakas na malakas ang yung asong puti. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17, for the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. Kita nyo? Ismael and Isaac pa rin. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Gusto nyo sanang gawin. Pero ang sabi nandyan si Ismael, may umahad lang palagi. Hindi nyo magawa yung gusto nyong gawin. Dahil si Ismael ay lumalaban sa inyo. Hallelujah. 1 Peter chapter 2, verse 11. Sabi dito, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Praise the Lord. Abstain. Pag sinabi yung abstain, di ba? Pag sinabi yung abstinence, pag-iwas ito. Di ba? Umiwas ka sa
mga pita ng laman, mga masasamang pita ng laman, fleshly lust, yun ang ibig sabihin nun. Iwasan mo. Ibig sabihin, pwede yun. Di ba? Pwede mong supilin. Pwede mong kontrolin ang iyong laman pag may Holy Spirit ka na. Kung wala ka pang Holy Spirit, kapag di ka pa born again, wala kang magawa. Sunod-sunuran ka lang dyan sa laman. Di ba? Kaya hindi mo maisip yung maaring gawin ng tao kung paano nagagawa ng mga tao yung ginagawa nila sa ating panahon. Why? Dahil walang kumukontra sa kanilang kalooban. Walang kaluluwa na binago. Can you say amen? Kaya kung ano yung gusto ng laman, yun din yung gusto ng kaluluwa because the soul is not saved. The soul is covered with sin and unbelief and darkness. Kaya kung ano yung gusto ng laman, yun din yung gusto ng kaluluwa. Amen? Walang kumukontra, nagkakasundo sila. Kaya tignan nyo kung ano nagagawa ng tao ngayon. You cannot imagine that they can do what they're doing. Amen? Pero doon sa mga meron ng Isaac na ipinanganak, doon sa mga may miracle baby na ipinanganak sa kanilang kaluluwa, amen, meron ng lumalaban. Meron ng pumapalag sa loob. And greater is He that is in you than he that is in the world. Praise the Lord. Kaya you can abstain from fleshly lust. Amen. Hallelujah. Kanina pinaliwanag ko kung paanong pwede niyong patabain ang inyong spiritual man sa inyong kalooban. 2 Peter chapter 1 verses 1 hanggang 8 tungkol dun sa stature of a perfect man. Sabi, add to your faith virtue. Yung salitang add doon na ibig sabihin ay to minister nourishment. Hindi tayo ang nagdadagdag ng virtue sa faith, but ang tunay na ibig sabihin ng add ay i-nourish nyo. Ilagay nyo sa lugar yung pananampalataya nyo kung saan ito ay maaring mapataba. Alright? Ano yun? Yung pagsisimba. Amen? Ay paraan ng pagno-nourish sa ating pananampalataya. Pag ikaw ay na-born again, natural na meron kang faith. Diba? Kasi yan ang pundasyon ng ating pagiging Kristiyano, ang pananampalataya sa Kanya. Pero hindi pwedeng manatili ka sa faith lang. Kailangan madagdag yung virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and then kailangan ito ay maselyuhan ng divine love, capstone. Right? At sabi ni Brother Branham, yan ang taong mararapture. Yung binabaan ng capstone. Pag nabuo yung pyramid, yan ang kukunin ni Lord sa rapture. Alright, so ikaw ay na-born again, simula pa lang yun. Kailangan idagdag mo sa pananampalataya mo ang kalakasan, virtue. Ano ibig sabihin ng dagdag? Nung add, minister nourishment. Amen? Si Lord ang actually nagdadagdag, pero ang ating gagawin lang, ilalagay natin pananampalataya natin sa posisyon kung saan maaari itong patabain ni Lord, palaguin ni Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. So inyong susupilin, yung pagkakaitan si Ismael, at inyong palulusugin si Isaac. Yun lang ang sekreto doon. Amen. Hanggang sa darating yung panahon na lubos nyo ng kontrolado itong laman na ito. Amen. Hanggang sa isa sa mga araw na ito, sa sobrang pamamahala nyo sa laman, amen, ay bibigay na yung laman ng gusto. At siya'y sasakupin ng kapangyarihan ng Diyos. And there'll be a change in your atoms. Ang sabi ni Brother Branham. Amen. At kayo ay mapapalitan ng katawan in a moment, in a twinkling of an eye. Hallelujah. Yung katawan nyo na dating kumukontra ay biglang babaguhin para lubos ng sumang-ayon sa inyong kaluluwa. And you will be in the presence of the Lord. Alright, punta tayo kay Abraham and we will close. Tingnan natin ngayon ang nangyari sa kanya. This is Genesis chapter 20. Genesis 18, binisita siya ni Elohim. At doon ay pinaalala ang pangako sa kanila. Sabi, sa susunod na taon, sa ganitong mga panahon, ay babalik ako ayon sa itinakdang panahon. At si Sarah ay magbubuntis. At sa Genesis 19, I believe, amen, ay inintroduce ang circumcision. At pati dito sa Genesis chapter 20, ang sabi ng scripture ganito, and Abraham journeyed from thence toward the south country, 20 verse 1 ng Genesis. Abraham journeyed from thence toward the south country and dwelled between Kadesh and Shur and sojourned in Gerar. Gerar is located in the southern part of the land generally controlled by the Philistines. Yung pala yun. Yung Gerar pala ay bahagi pa rin ng Promised Land. Kaya alam yun ay isang lugar na pinamamahalaan ng mga Filisteo. It is on the southwest side of Palestine.
or Palestine. Gerar was where a major Philistine power was located in those days. So pumunta raw si Abraham, kasama si Sarah at ang kanyang mga tauhan sa Gerar, ang sabi sa verse 2, and Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Si Abraham ay nagpalit na ng katawan. Si Sarah ay nagpalit na ng katawan by this time. At ayon sa history, by this time si Sarah ay meron ng binhi ni Abraham. Nagdadalang tao na siya. At pagdating nila sa Gerar, amen, dahil sa pinalitan ng kanilang katawan, binalik sila sa batang itsura nila, si Sarah na dati ng maganda ay lalong gumanda. Kaya narito na naman si Abraham. Umiral na naman yung kahinaan niya. Bakit? Kasi naharap na naman siya sa kaparehong sitwasyon. Amen? Ikita nyo, bilang tao, meron tayong mga kahinaan, meron tayong mga tendency na ating pinapakita, natural na inilalabas natin, given a certain situation. May mga pagkakataon palagay natin, ang galing ko, ang usay ko, ang lakas ko na, hindi na ako nagkakamali, hindi na ako nagkakasala, matatag na ako sa tukso at lahat. Baka hindi ka palang nailalagay ulit sa sitwasyon na dating kinalagyan mo nung ikaw ay matukso. Kasi 25 years ago, si Abraham ay nailagay sa kaparehong sitwasyon at ang kasalanan, yung tendency niya ay lumabas. Nung magipit siya, anong ginawa niya? Ang tendency niya ay mandaya. Ang tendency niya ay magsinungaling para iligtas ang kanyang sarili. Very same situation. Di ba? Alam niya na dahil sa kagandahan ni Sarah, ay pwede siyang patayin para lang makuha si Sarah. So given the same situation, nandito na naman yung tendency ni Abraham. Nasundan niyo ba ako? Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kaya sabi ko nga kanina, alam niyo dapat ang kahinaan niyo. At bantayan niyo ang inyong sarili. Bantayan niyo si Ismael. Alam niyo kung saan mahina yung Ismael na yan? Di ba kung may kahinaan kayo sa pakikipagrelasyon, for example. Amen? Lumayo ka na doon sa lugar na kung saan kayo matutukso. May kahinaan kayo sa pera. Layuan mo na yung lugar kung saan matutukso ka at yung tendency yun ay lalabas sa iyo. So, pilin mo si Ismael. Alam mo kung saan siya mahina. Iiwas mo siya. Kaya nga sabi sa Biblia, amen, iwasan nyo lahat ng anyo ng kasamaan. Anyo pa lamang, iwasan nyo na. Hindi sinabing, iwasan nyo ang kasamaan. Anyo pa lang, layuan mo na. Amen. Alam mo nang mahina ka dyan sa bagay na yan. Sige, yan pa rin palagi mo sinisilip sa internet. Kaya bawa pa malaman, nandun ka na sa gitna ng kasalanan na dati mong ginagawa. Kasi dapat iniiwasan mo na yun Di ba? Because it's your tendency. Hindi porkit ikaw ay may Holy Spirit, amen, wala ka ng mga natural tendencies ng inyong laman na maglalayo sa iyo sa presensya ni Lord. Amen. So nandito si Abraham, sabi niya, sabihin mo, kapatid kita. At I'm sure si Abraham at si Abimelech ay nagkakwentuhan at nagkabidahan at sa kanilang pag-uusap ay natanong ni Abimelech, sino ba yung kasama mong napakagandang babae? Kapatid ko yan. Ganun pala, So pinakuha ni Abimelech na hari ng lugar na yun, si Sarah, kapatid mo pala, dalaga pala yan, pwede yan maidagdag sa aking harem. At sabi ni Barbanam, dinamatize niya, sabi niya, si Abimelech ay naligo na ng maaga, nagpajama na. Sabi niya, kinabukasan, pakakasalan ko na yung Hebrong babaeng yun na napakaganda. Jackpot ako, hindi niya alam 90 anyos na yun. 90 anyos na yun. Pinabata lang ni Lord. Pinabata lang ni Lord para magsilang ng promisan. Alright? Hindi nakikita yan ng denomination, hindi yan nakikita sa mga Bible school. Pero isipin niyo ito, paano maglalakbay ay 100 gulang na lalaki at 90 anyos na babae nang napakalayo mula doon sa promised land sa kinaroonan nila patungo sa Gerar? Hindi lang
magugustuhan ng isang hari ni Abimelech ang isang babae na 90 anyos na uugod-ugod. Hindi nakita yan ng mga denomination. Pero ang propeta na isinugo ni Lord sa ating panahon, pinakita niya na yun ang nangyari. Dahil yung nangyari kay Abraham sa kay Sarah ay tipo ng mangyayari sa church. Bago dumating ang promised son, si Jesus Christ, kailangan baguhin ang ating katawan. Hallelujah! Praise the Lord. O else, hindi natin siya makakasalubong sa impapawid. Kailangan baguhin ang katawan ni Abraham ni Sarah at si Sarah para dumating si Isaac na pangakong anak. Praise the Lord. Alright. So after 25 years have passed since that Egypt incident, Abraham's besetting sin was he had a tendency toward deceit. A kink in his armor is created once he committed a certain sin. Ganun yun eh. Pag nakagawa ng isang kasalanan, para bang yung kasalanan yun, nung una, ang hirap mong gawin. Pero pag nagawa mo na, yung susunod na pagkakataon, mas madali na. Yung mga susunod pa, mas madali na. Habang madalas mong ginagawa, padali. Hallelujah. Pero praise God, salamat sa biyaya ni Lord. Hallelujah. Na si Lord ay nakialam sa sitwasyon ni Abraham sa ni Sarah nung panahon yun. Dahil sabi sa verse 3, but God came to Abimelech in a dream by night. Oh, hallelujah. Pasalamat tayo dito sa mga katagang ito, but God. But God. Hallelujah. Kung ano-ano na sana ang sinapit natin dahil sa ating mga maling pagpapasya nung nakaraang mga panahon. But God interfered. But God interfered. Hallelujah! Napahamak na sana tayo maraming beses, but God was always there. Interfere, He's watching over you. Amen, ikaw ay katipan niya. Ikaw ay isip niya na binabantayan niya na kailangan paratingin niya, amen, sa isang panahon at i-manifest niya yung attribute niya sa iyo na taglay-taglay mo, kaya iniingatan ka niya. Isipin niyo ito, kung pinabayaan ni Lord si Abraham, ano na nangyari? Isipin niyo kung pinabayaan ni Lord si Abraham, sobrang lungkot niya at hahapis niya sa pagkamatay ng kanyang asawa sa kani Sharon Rose na kanyang anak at iba pa mga mahal niya sa buhay. Samantalang ginawa niya lang ay mangaral at maglingkod kay Lord. Sobrang lungkot niya. Siya ay lineman. If you remember ang kanyang trabaho, amen, gusto niya nang magpakamatay. Hinawakan niya yung, tawag dito yung high tension wire. Tinanggal niya yung kanyang guantes, hinawakan niya ang tension wire. Pero bago niya malaman, amen, nandun na siya sa paanan ng poste. Buhay pa rin. Bakit? Ang Diyos ay nag-interfere. Hindi lang yun. Alala niyo, kinasay niya yung kanyang baril. Tinutok niya. Kinalipid niya na ilang beses, hindi pumutok. But God interfered. Hallelujah. At nung iputok niya doon sa lupa, pumutok. What's that? Ang Diyos ay nag-iingat sa kanya. Hallelujah. Bakit? Merong kailangang tumupad ng Malachi 4, 5, and 6. May kailangang tumupad ng Revelation 10:7. At siya yung pinili ng Diyos. Hallelujah. May kailangang tumupad. Hallelujah. Ng Ephesians chapter 5. A perfect church, a perfect bride. Kaya maraming beses nanganib ang buhay nyo. Maraming beses sa sarili nyong pagpapasya. Amen, nalagay kayo sa alanganin. But God interfered. Bakit? Kailangan may tumupad. Hallelujah! Nung parte ng iglesia na walang bahid, walang dungis. Makikipag-isa ng lubusan kay Kristo Jesus. Kaya naririto kayo. Hallelujah. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Kinausap niya itong si Abimelech sa panaginip.
Sabi niya, patay kang bata ka. Dahil yung babaeng kinuha mo ay asawa na ng isang lalaki. At nilinaw niya kung sino itong lalaki ito at ano itong lalaki ito. Amen? Siguro kung wala tayong knowledge tungkol dito ngayon sa pinapag-aralan natin, nandun kayo, tagasunod kayo ni Abraham, at nakita niyo yung mga pangyayari. Nakita niyo kung paano, ito na naman si Abraham, umiral na naman yung pagiging mandaraya niya, pagiging sinungaling niya. At ito na naman, niligtas na naman yung kanyang sarili, at yung asawa ay inilagay sa alanganin para lang mailigtas ang kanyang sarili. Amen? Siguro hindi na kayo susunod kay Abraham. At magsasawa na kayo sa paniniwala na siya nga ay propeta ng Diyos. Tapos na ako sa paniniwalang propeta yan ni Lord. Sobra ng dami ng pagkakamali niyan. Pero tingnan natin si Diyos, tingnan natin si Lord kung nagsawa na siya sa kanyang pagtingin sa lalaking ito bilang propeta. Sabi niya, isoli mo yung babae niyang kinuha mo dahil siya ay asawa ng isang lalaki. Tuloy natin pagbasa. Verse 4, But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? Said he not unto me, She is my sister? And she herself said, He is my brother. Lord, iyo bang parurusahan, Lord? Iyo bang utasin ang buong bayan na ito na matuwid? Hindi ba, Lord? Siya may sabi sa akin na kapatid niya itong si Sarah. At si Sarah din ang sabi sa akin, kapatid niya itong si Abraham. At ang sabi niya, In the integrity of my heart and innocency of my hands, have I done this? Alam mo, Lord, kung gaano ako katapat. Very, di ba, meron siyang integrity. May integridad itong si Abimelech. He's a holiness man. Tapat siya sa kanyang pakikipag-deal sa tao. At sabi niya, walang sala ang aking kamay, Lord. Amen, dito sa paggawa ko nito dahil nagsinungaling sila, hindi ko alam na ganyan. Walang nagsabi sa akin na siya asawa nitong si Abraham. At sabi ng Diyos sa verse 6, And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thine heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Kaya nga hindi ko siya pinagalaw sa iyo eh. Dahil ikaw ay matuwid. Dahil ikaw ay may integridad. Amen. Tingnan niyo to. Si Abimelech sa tagpong ito ay mas may integridad pa kaysa doon sa propeta ng Diyos na si Abraham. Naisip niyo ba yun? Si Abraham nagsinungaling, binenta yung kanyang asawa, at lahat tinuruang magsinungaling, samantalang itong si Abimelech na hindi message believer. Denominational believer, holiness preacher, kumbaga. Sabi, Lord, di ko ginawa ito ng sinasadya. Alam mo, malinis. Naniniwala ako sa holiness, Lord. At ang sabi ni Lord, dahil nga dyan sa integridad mo, hindi kita hinayaang magkasala. Oh, pero itong gagawin mo, sabi niya. Verse 7, Now therefore, restore the man his wife, ibalik mo yung asawa ng lalaking yun. For he is, what? A prophet. Si Abraham, ganun na ang ginawa sa gitna ng kabulastugang ito na ginagawa niya. Si Lord hindi nagbago yung tingin niya sa kanyang, sabi niya, soli mo siya doon sa lalaki yun dahil siya ay propeta. Naintindihan niyo ba? Siya ay propeta. Siya ay propeta ko, in other words. Sa kabila ng kanyang kahinaan, propeta ko pa rin siya. Sa ayaw mo at sa gusto, pag hindi ka sumunod sa kanya, amen, ay mapapahamak ka. Amen. Gusto kong sabihin sa inyo, yun ang paraan ni Lord. Hallelujah. Na tayo pangunahan sa pamamagitan ng propeta. Sa kabila ng mga pagkukulang ng propeta bilang tao. Kapag ang propeta yung ipinili ni Lord, siya ang tinalaga ni Lord na magdala sa atin hanggang doon sa kabilang ibayo. Magdala sa atin all the way. Dahil siya ang pinagkatiwalaan ni Lord ng mensahe para tayo ihanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Isipin nyo kung yung mga tagasunod niya ay tumigil na sa pagsunod at nagsawa na dahil sa mga nakita nilang kamalian. Sabi, hindi na kami susunod. Paano yan? Si Lord hindi nagsawa. Propeta pa rin niya. Itong si Abraham. At ang sabi niya, tuloy natin pagbasa. Praise the Lord. Verse 9.
Then Abimelech called Abraham and said unto him, eksena, narito holiness preacher, hindi believer ng message, pero may integridad, tinawag ang propeta ng panahon si Abraham at sinimulang pangaralan. Tinawag niya si Abraham and said unto him, what hast thou done unto us? What have I offended thee? That thou hast brought on me and on my kingdom a great sin. Sino nagdala ng kasalanan? Si Abimelech ba? Hindi. Si Abraham, yung propeta ng panahon. At siya ngayon ay sinita nitong holiness preacher. Tignan mo ang ginawa mo. Anong nagawa ko sa iyo na kinailangan mong gawin itong kasalanan ito at dalhin mo ito sa aking kaharian? Nakikinig ka ba? Abraham na propeta ng panahon. At ang sabi niya, a great sin. Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. Naintindihan mo ba yan? Dapat hindi mo yan ginagawa. Sipin mo, pinapangaralan. Ano kaya kung kayo tagasunod, kayo itupa ni Abraham? Ako po, pinapangaralan niyo yung aming pastor. Praise the Lord. Hindi mo dapat ginagawa yan. Naintindihan mo ba yan? And Abimelech said unto Abraham, what sawest thou that thou hast done this thing? Kasi, narito si Abimelech, susundin niya ngayon yung utos ni Lord sa kanya. Kasi sabi ni Lord sa kanya, balik mo yung asawa na kinuha mo ng aking propeta at pagkatapos, ipagpipray ka niya. Isipin niyo kung kayo si Abimelech. Hindi naman kayo, wala naman kayo kasalanan. Dumating itong propeta ito raw. Nagsinungaling sa akin. Sinabi ng kapatid niya, nagka-interest ko sa asawa niya na sabi niya kapatid niya, ngayon ako ay nalintikan. Ngayon pinapupunta ako doon sa propeta ngayon. At ang sabi, ipagpipray niya raw ako. Ililihans niya raw ako. Magkano kaya kayo ng tiwala na yung panalangin nitong si Abraham kung kay Abimelech ay didingin ni Lord? But you see, somehow, nagkaroon ng biyaya si Abimelech. Sa pangungusap ni Lord sa panaginip niya, amen, napaghiwalay niya yung taong si Abraham at yung sa Abraham na propeta. Naintindihan niya na itong si Abraham, bagamat propeta ni Lord, ay may bahagi ng tao na punong-puno ng kahinaan. At naintindihan niya na yung bahagi ng Diyos, bahagi ni Abraham, na tinawag ni Lord, tinalaga ni Lord, ay mahalaga kay Lord. At yun ang tinitingnan ni Lord. Kaya iginalang niya yung opisina ni Abraham. Dahil kung hindi, bakit siya magpapapray dito? Bakit magpapapray dito? Salbahe ito eh. Di pagpapray niya ako. Dahil sabi ni Lord, pag di ka nagpapray, patay ka. Pati ang lahat na ng iyong mga mahal sa buhay, lahat ng pamilya mo. Amen. Bakit kasi nangyari, sinara ni Lord ang sinapupunan. Ginawang maog-baog lahat ng babae doon sa kaharian. Dahil kay Abraham, dahil sa ginawa niyang kasalanan. Think of it now. Di ba? Praise the Lord. Hindi ba dapat talagang madisqualify na ito si Abraham para maging propeta? Abay, si Abraham, hindi gumawa ng ganitong kasalanan kailanman. Nang isang buong kaharian ay naapektuhan ng kanyang pagkakamali. Pero si Abraham, lahat ng babae, siguro lahat pati mga hayop na baog. At sabi ni Lord, para mawala yung sumpa sa inyo, sige Abimelech, alam ko, matuwid ka, papray ka doon sa propeta ko. Natatawa tayo, pero yun talaga nangyari. At narito na, bago magpa-pray si Abimelech, sabi niya, kailangan pangaralan muna kita para ma-realize mo yung pagkakamali mo pa. Kailangan mag-confess ka muna para pag binato mo yung kamay mo, may pag-asang dinggin ni Lord. Bakit mo ginawa ito? Anong nakita mo? Anong dahilan? Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Mag-confess ka! Ito na si Prophet of the Age, magko-confess na. Tingnan natin yung kanyang confession. Amen. Hindi ko ito sinabi kanina umaga, swerte kayo, may dagdag to. So verse 11, and Abraham said, sumagot na si Abraham. Tingnan natin ito si Abraham kung talagang nagsisisi na sa mga sandaling ito. And Abraham said,
Because I thought. Ayan ang problema ng marami sa atin. Akala ko kasi. Aha. Praise the Lord. Amen. Ito ang dahilan ng kanyang malaking kasalanan na nagawa. In-identify niya isa-isa. I think 5 ito. Titignan natin isa-isa. Pero unang ang bungad niya, akala ko kasi. Yan ang ugat ng marami nating mga problemang kinakaharap. Kasi akala natin. Kala ko kasi. Because I thought, surely the fear of God is not in this place. Tama ba yun? He found out na hindi pala totoo yun. Kasi yung hari doon ay matuwid at may integridad. May takot sa Diyos. Pero sabi niya, akala ko kasi walang takot sa Diyos yung mga tao rito. Itong lugar na ito, walang takot sa Diyos eh. In the first place, kung akala mo walang takot sa Diyos yung mga tao dyan, yung lugar, ba't pumunta ka? Walang lusot, ano? Lusot ka pa eh. Diba? Akala ko walang takot yung mga tao rito eh. Itong lugar na ito. And they will slay me for my wife's sake. In other words, amen, ang nasa isip niya ay self-preservation. Papatayin ako dahil sa aking asawa. Kaya nagsinungaling na lang ako at tinuro kay asawa ko para maligtas ko ang aking sarili. What a confession. Hallelujah. Kita yung karakter niya bilang tao. Ang pangit. Hallelujah. It's only by grace that the Lord has chosen him. Praise the Lord. Naintindihan nyo ngayon bakit sa kabila ng mapapangit nating ugali, pinili pa rin tayo ni Lord. Hallelujah. Bakit? Amen. Hindi sa mabuti nating gawa, kundi by election. Hallelujah. By predestination. Meron siyang bahagi na ilagay sa iyong kalooban. Hindi mo alam, hindi natin alam lahat. Ang nabungaran natin yung mga masasama ugali ng unang kapanganakan natin. Pero lingid sa atin, may bahagi si Lord na dineposito sa iyo. At yun ang tinitingnan niya. Hindi mga pangit natin katangian. Hallelujah. Si Ismael, not Ismael, is Isaac, na pangako, ang tinignan niya, nandun sa iyong kalooban, palabas. Siya ay mailuluwal sa takdang panahon. Diba? Naalala niyo, sabi ni Abraham, si Ismael, ang gawin mong promised son. Ang sabi ni Lord, hindi si Ismael, kundi yung manggagaling sa iyong sinapupunan mismo, ang magiging tagapagmana. Yun ang sabi ni Abraham, gawin mo tagapagmana si Ismael, narito na siya. Ang sabi ni Lord, hindi, kundi mula sa iyong kalooban, sa iyong sinapupunan. Ano yun? Hindi ang laman mo ang tagapagmana, kundi yung nandun sa iyong sinapupunan. Yung nandun sa iyong kalooban, ang magiging tagapagmana. It's not this flesh, but it is our soul. It's going to be the heirs of all things. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Sabi niya, surely, the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. Verse 12. Right, so nandun na yung dalawang katwiran niya. Justification ng kanyang ginawa. Pangatwiran niya. Verse 12. And yet, indeed, she is my sister. Sa totoo lang, kapatid ko man siya talaga eh. Lumulusot pa rin. Di ba? Kapatid ko naman siya. Hindi naman ako nagsinungaling eh. Kapatid ko naman siya talaga eh. Bakit? Pinaliwanag niya, she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother. Kapatid ko siya sa aking ama, hindi sa ina. Naintindihan niyo? In other words, hindi niya sinabi ng tuwiran, half-sister ko siya. Dapat nilagay niya yung half. Saan sinabi niya, half-sister ko siya. Yun ang tama. Sabi niya, kapatid ko siya eh. Diba? Half din lang yung katotohanan na sinabi niya. Kasi tinanggal niya yung half. Ang tawag natin dyan ngayon sa ating panahon, modernong tawag, white lie. Totoo naman ba, Dre? Tinago ko lang yung kalahati.
Indeed, she's my sister. She's the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. Ang dami mong paliwanag eh. Pero inamin mo na lang, half-sister ko siya, pero asawa ko siya. Yun lang yun. Pinapatamis mo pa yung kasalanan mo eh. 13. And it came to pass, ang sabi niya dito, itong pinakamasakit sa justification na ginawa niya. And it came to pass, patuloy na pagsasalaysay nitong si Abraham sa kanyang pagsagot kay Abimelech na holiness preacher. And it came to pass, sabi niya, when God caused me. Naku po. Ito ang pinakamatindi sa lahat ng justification niya. When God caused me. Abay, si Lord pa ngayon ang nasisi. When God caused me. Si Lord kasi, nagbunsod nito sa akin. No, okay, paalisin niya sa lupang pangako namin. Kita niyo ba? Praise the Lord. Ito si Abraham, propeta ng panahon. Nung kumpronten, hindi pa nagsisikagad, nag-justify pa. But I believe, sa pagitan nito at nung actual na pananalangin niya kay Abimelech, amen, ay nagkaroon siya ng tunay na pagsisisi. Hindi na lang nakarecord. Pero hindi maaring manalangin siya na ganitong kondisyon ng kanyang puso. I believe dumating yung panahon, amen, na naisip niya, ano ba yung ginawa ko? Nabisto na nga ako. Na-corner na nga ako. Hindi pa ako umamin ng gusto. Nasisi pa kita, Lord. Ikaw pa sabi ko, ikaw, you caused me, Lord. But Lord, forgive me. Na-realize ko. At si Lord, alam niya na lahat yun. Alam niya na lahat yun. At sa oras na ma-realize at humingi siya ng tawad, ang kapatawaran ni Lord ay nakaabot kay Abraham. At sabi ni Lord, tama na ang drama, Abraham, ipag-pray mo na. At di siya nag-pray ng mahaba. Simpleng panalangin. At lahat ng babae na hindi magkaanak ay nabuksan ng sinapupunan. At naging fertile lahat sa maiksing panalangin ng propetang backslider. Kakagaling sa backsliding. Nanalangin ng kapraso, pinagpala ang buong bayan, ng anak, maaari ng mga anak, lahat ng babae, mapahayop, mapatao. Samantalang, nung ipanalangin niya ang kanyang asawa, na baog, ay 25 taon siyang nanalangin bago mabuksan ang sinapupunan ni Sarah. Pero nung ipanalangin niya, si Abimelech at ang bayan ng Gerar, isang iglap, amen, ang tugon ni Lord ay naranasan nilang lahat. Yan ang propeta ng Diyos. Can you still call him God's prophet? I still want to call him God's prophet dahil siya ay tinawag ni Lord na propeta niya sa kabila ng kahinaan niya. Amen. Sana nakita natin ang leksyon, amen, sa pag-aaral na ito, hindi lang sa pagtingin ng tama sa propeta ng Diyos, kundi leksyon ng ating buhay kung paano tayong inaakay ni Lord from glory to glory. Amen. Sa pamagitan ng kanyang biyaya. Tayong lahat ay magsitayo. Amen. Alam niyo kung anong kailangan mangyari? Kailangan mamatay old nature natin. Sa panahong ito, meron tayong born again experience. Right? Nung panahon ni Abraham at saka ni Sarah, hallelujah, ay wala pang born again experience. At maintindihan mo si Abraham at si Sarah na ganun kalakas pa yung puwersa ng kasalanan sa kanilang buhay. Pero ngayon, meron na tayong born again experience. Meron na tayong panahanan ng Holy Spirit. At anong ginagawa ng Holy Spirit? Anong ginagawa ng baptism of the Holy Spirit? Yung sinful nature natin sa kaluluwa, bago tayo ma-born again, may sinful nature na nakabalot sa kaluluwa natin. Nakagaya na sabi ko, kamatch nung sinful nature na nasa ating katawan. Ang unang tinatrabaho ni Lord ay yung sinful nature na yun. By the baptism of the Holy Spirit, susunugin niya yung nature na yun. And then, the nature of God will start to be manifested from your soul. Diba? Kailangan mamatay yung old nature natin para si Isaac ay mamayanin na sa ating buhay at magawang supilin itong si Ismael na nasa ating katawan. Amen. We'll sing that song. Please, samahan tayo, Brother Jeff. I need to die. Amen. Let this be our prayer. Amen. Tonight, let the old nature die.
so that Isaac can be born. And so that, amen, magawa niyang supilin si Ismael na narito sa ating laman. Help us, Lord. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng awitin. Search in my life, deep on the inside, desiring a closer walk with Jesus Christ, praying on my knees and pouring out my heart, uttering these words to Him. Lord, I want to die. So here I stand with this desire. Lord, I want to die. Lord, I want to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Now I'm determined to fight with all of my strength and mind, and persevere in the way You've shown me is right. You said it's the narrow way that leads to eternal life. So through prayer and supplication, Lord, I know the victory's all mine. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the great works and live in the image of Christ. All His promises were made for me, but first I need to die. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. Oh God, all your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. You bring siya with natin. All on the altar of sacrifice, separating from all sin, for Christ to dwell within. I'm dedicating my life, tearing down the veils of worth. Lord, I know it's there I have the access to my total deliverance. I need to die. Take away this old nature inside. Granted, Lord, your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Sing it all together now. I need to die. Lord, I need to die. Take away this old. That's a prayer, Lord. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me. First I need to die. All
blessings that will make for me. To die. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's just praise Him. Thank you, Jesus. Oh, God. Oh, hallelujah. Jesus. Jesus. Panginoon, dinala mo na kami sa kinaroroonan namin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Malayo na rin po ang aming nalakbay. Pero hindi sapat, Panginoon, na kami ay na-justify lang o na-sanctify lang. Hindi sapat, Panginoon, na umalis lang kami sa aming dating reliyon. Umalis kami sa Egypt. Hindi sapat na kami naglakbay sa ilang. Kailangan naming pumasok sa lupang pangako. Pero para gawin yun, kailangan naming tumawid sa Jordan River, Lord, na nangangahulugan ng kamatayan. Hindi sapat, Panginoon, na kami ay nakapagtagumpay lamang sa mga kahinaan namin. Naiwanan ang bisyo namin dati. Kailangan, Panginoon, magkaroon ng lubos na kamatayan yung dating pagkatao namin, Panginoon. Yung katangian na yun na bumabalot sa aming kaluluwa, na siyang dahilan ng pagsalangsang namin sa iyong kalooban. Yung dahilan kaya pagka kami nagigipit, Panginoon, ay tumataliwas kami sa iyong kalooban. Because of that sinful nature na nandun pa rin sa aming kaluluwa. Now I pray, dear Jesus, na isugo mo ang iyong apoy ng Espiritu Santo, Panginoon, sa mga anak mo ngayon na narito, na nagsasabi, Panginoon, through that song, oh God, in-express nila ang kanilang, Lord, malalim na pagnanasa at panalangin. Gusto nilang mamatay ng lubusan sa dating pagkatao hanggang sa masunog na, Panginoon, yung sinful nature na yun. And that Isaac can be born. The promised son, the miracle baby, Lord, by the power of your Holy Spirit. Nang sa ganon si Isaac, Lord, ay pumwesto na sa kanyang posisyon para magkaroon ng preeminence kay Ismael na naunang ipinanganak, Lord. Naunang ipinanganak, but all by the power of the flesh. But Lord, the promised son will be greater than that which is born of the flesh. Dahil sa pamamagitan niya, ay masusupil namin ang masasamang pita ng laman namin, Panginoon. Now, we will not say, let Ishmael live before you, but we will say, let Isaac live before you, O Father. Hayaan mong lahat ng pagpapalang nauukol kay Isaac ay matanggap niya. Ibuhos mo sa kanya lahat ng pangako mo, Lord. Hallelujah, ay aming inaangkin para kay Isaac, Lord. Let Isaac live before you. Let him live under your blessing, Father. At lahat ng nakapaloob sa tipan, ayaw mong pakinabangan ni Isaac. Hallelujah. Dahil siya ang iyong pinangakong anak. And let us be, Lord, like Isaac, Lord. Be the children of the free woman, Lord. Ayaw mo ang buong kalayaan, alin na ibinigay ng iyong banal na dugo, ay aming ma-enjoy sa aming, Lord, lakad sa iyong harapan, Lord. Hindi kami kailangan, Lord, talian ng aming grupo, ng aming reliyon, maging ng message, Lord. Dahil, Panginoon, I believe, ang tunay na kalayaan ay yung kalayaan na nagmumula sa loob. Hindi kailangan diktahan ng kung sinong tao. Hindi kailangan bantayan ng kung sinong mga tao. But Lord, habang ang Holy Spirit mo'y nangunguna, through a born-again experience, Lord, in the soul, naniniwala ako, Panginoon, na gagawin namin kung ano yung kalugod-lugod. Buong laya namin, buong kagalakan namin gagawin kung ano yung pagnanasa ng aming kaluluwa. Yun ang gusto mo, buong kalayaan namin gawin kung ano yung gusto namin sa aming kaluluwa. At walang makapipigay sa amin. That's real freedom, Lord. Hallelujah.
At habang ginagawa namin kung ano yung gusto ng aming kaluluwa by the Holy Spirit, ay lalo kang nalulugod, lalo mong pagpapalain ang bawat isa, lalo mong gagawing blessing, Lord. Katulad ng pangako mo kay Isaac, Lord, sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ang sino mang magpala sa kanya ay pagpapalain, sino mang sumumpa sa kanya ay susumpahin. Hallelujah. Yan po ang aming confession. Kami ang mga anak sa pangako. Kaya mong kami mamuhay ayon sa iyong sinabi. Bless mo ang bawat isa. Salamat sa kagalingan, Lord. Salamat sa tugon mo ngayong gabi. Lahat, Panginoon, ng ito ay aming tinatanggap para sa iyong kapurihan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. Tapos na natin gawain. Kamayin tayo sa isa't isa. As we sing the song again, Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want To do the greater works, live in the image of Christ. All these blessings are available.